Bakit uto-uto tayo at nagiging tanga sa eleksyon? This video is made for entertainment purposes only. The characters, places and stories are purely fictional. All characters in the story and how and where a word comes from have nothing to do with the real life or history. Thank you very much for your understanding. Sai, malapit na ang birthday mo ha. Opo, Kuya Noy. Sa susunod na buwan, 18 na ako. Makakaboto na ako sa Mayo. Tama, isa ka ng botante ngayon. Botante pala ang tawag sa mabuboto. Saan po nagsimula ang salitang botante, Kuya? Makinig ka sa akin at ikwento ko sa iyo kung saan nagsimula ang salitang botante. Ang alamat ng salitang botante. Madaming klase ang boboto. May matalino, may walang pakialam, may reliyoso at iba pa. Ito si Greta, matalino, maganda, maayos ang trabaho at lumaki sa maayos na pamilya. Isa siyang babaeng galit sa mga magnanakaw. 2 beses na kasi silang nanakawan, kaya lahat ng mga nagnakaw sa kanila, pinakulong niya. Yan si Greta. Ito naman si Makoy. Reliyosong tao yan. Lagi yan nagdadasal. Katunayan, kabisado pa niyang 10 utos ng Diyos, tulad ng huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, at huwag kang magbibintang o magsisinungaling sa iyong kapwa. Alam niya kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Yan si Makoy. Ito naman si Egoy. High school graduate lang ang tinapos. Pero kahit ganyan lang ang tinapos niya, alam niya ang nangyayari sa sitwasyon ng bansa. Simpleng manggagawa lang siya, kaya ramdam na ramdam niya ang problema sa lipunan. Wala siyang regular na trabaho dahil isa lang siyang kontraktual sa pabrikang pinapasukan niya, na kahit minimum na ang sweldo, hirap na hirap pa din siya sa pagbabudget dito. Yan si Egoy. Si Greta, Makoy at Egoy ay magkakaibigan at magkababata. Malapit ng eleksyon, Egoy. Oo Makoy, madami-dami ang mga pagpipilang kandidato natin ngayon. Madami ang mga kumakandidato ngayon. Ilan dyan sina? Attorney Agaton. Isa siyang abogado at kasakalukuyan nakaupo sa pwesto. Anak siya ng dating gobernador at apo ng dating presidente. Galing siya sa angkan ng mga politiko o tinatawag na ngayon bilang political dynasty. May malalaking negosyo siya ngayon tulad ng pagmimina at mga real estate pa. Tutol siyang tumaas ang sweldo dahil bilang negosyante, mababawasan ang tubo niya. Madami na din siyang kinamkam na lupa na dati ay sakahan, ngayon ay puro subdivision na. Sa kabila ng pag-aari niya, may mga kaso siyang tulad ng graft and corruption at pagpatay sa distritong inuupuan niya. Napawalang sala naman siya dahil walang gustong tumistigo dahil sa takot na din sa kanya. Yan si Attorney Agaton. Ito naman si Greco, tagapagtanggol ng inaapi at bayani ng masa. Kung wala ka ng malapitan, siya lang ang matatakbuhan mo. Kaya niyang ibuwis ang buhay niya, may pagtanggol lang kayo. Kaya lang, sa pelikula lang yon. Artista si Greco, pero sa totoong buhay, wala siyang pakialam dito. Katunayan, may huminging tulong sa kanya, hindi man lamang niya ito pinansin at sinabihan pa ng mabaho. Inakbayan niya lang ito ng may mga kamera ng nakaharap dito, sabay sabing, huwag kang mahiyang lumapit sa akin, nandito lang ako para sa inyo. Kahit sa totoong buhay, magaling pa din siyang umarte. Sa kampanya, imbis isyong panlipunan ng pinag-uusapan, ito ang ginagawa niya. Sumayaw, kumanta, at magpakilig sa mga taong nandoon. Idol ko siya bilang artista, pero hindi bilang isang politiko. Yan si Greco. Ito naman si Teacher Juan. Isa siyang guro sa pampublikong paaralan. Mulat siya sa mga isyong panlipunan. Sa pagnanais na mabago ang kalagayan ng bansa, sinubukan niyang tumakbo kahit konti lang sumusuporta sa kanya. Dagdag pa ang isyong pinansyal, ito ang kanyang plataforma. Kapag ako'y palari na maupo at manalo, isusulong ko ang pagtaas ng sahod, bigyan ng tunay na reforma sa lupa ang mga magsasaka para maging mura ang bigas,
kulay at iba pa. Gumawa ng batas para ibasura ang old regulation law na nagbibigay ng tungtungan sa mga kumpanya ng langis para malaya silang makapagtaas ng presyo anumang oras na gustuhin nila na walang konsultasyon sa mga mamamayan. Isusulong ko mga kababayan na gawing tunay na serbisyo ang kalusugan, edukasyon, tubig at kuryente, imbis na gawing negosyo na nagpapahirap sa ating mga Pilipino at nagbibigay ng limpak-limpak na kita sa kanila. Yan si Teacher Juan. Ayan palang iba't ibang klase ng mga boboto at ng mga kandidato, Kuya Noy. Tama, lumipas ang mga araw at dumating ang araw ng eleksyon. Binoto ni Greta at Makoy si Atty. Agaton at ang artistang si Greco. Si Egoy naman, binoto naman ang teacher na si Juan at sa oras ng bilangan, nagkita-kita ang magkakaibigan. Yes! Nangunguna si Atty. Agaton at pasok sa top 5 si Greco. Salamat sa Diyos at nangunguna sila Greta. Masaya pa kayo na nangunguna si Atty. Agaton at yung artistang si Greco. Samantalang si Teacher Juan na may malinis na pangalan at maayos na plataforma, di man lang yung ibinoto. Bakit kasi binoto mo yun? Di naman kilala yun. Oo nga naman, bakit mo si binoto yon? Pampagulo lang naman yun. Ikaw, Greta, matalino ka, cum laude ka pa. Galit ka sa mga magnanakaw pero magnanakaw din palang ibinoto mo. Ikaw naman, Makoy, maliyosong tao ka. Alam mo na masamang pumatay, magnakaw at magsinungaling. Pero binoto mo pa din ang gumagawa noon. Nakakadismaya kaya walang pagbabago sa bayan natin dahil naging sa inyo. Biglang naliwanagan ang dalawa. Nasalungat sa prinsipyong pinaglalaban nila ang mga binoto pala nila. Bakit uto-uto tayo at nagiging tanga sa eleksyon? Pasensya ka na, Egoy. Ngayon lang kami naliwanagan. Salamat at nagising kami sa pang-uutong ginagawa ng mga kandidatong yun. Sorry talaga, babawi kami sa susunod na eleksyon. Pangako, Egoy, hindi na kami magiging botante. Anong botante? Sabi kasi ni Egoy kanina. Bakit uto-uto tayo at nagiging tanga sa eleksyon? Bakit uto-uto tayo at nagiging tanga sa eleksyon? Tama, simula ngayon, hindi na kami magpapauto at magiging tanga sa eleksyon. At simula noon, tinawag ng botante ang mga naloloko at nauuto ng mga kandidatong nagpapanggap na mabuti. Salamat, Kuya Noy. Dahil sa kwento mo, nagkaroon ako ng idea kung sino-sino ang dapat iboto. Kailangan magsuri tayo kung makakatulong ba sa atin o makakagulo lang ang mga iboboto natin. Correct ka dyan, Sai. Bumoto tayo ng tama, hindi na may tama, okay? Tatandaan ko po yan, Kuya Noy. Ang alamat ng simula, ang simula ng alamat, ang alamat ng simula, ang simula ng alamat, ang alamat ng simula, ang simula